Merry Christmas kanatong tanan. Dalaygon ng Ginoo nga kita nausab maka-celebrate sa Christmas nga naa gyud ang true spirit mo nang ninintek na ang uluhan sa mensahe sa Ginoo is unwrapping the true spirit of Christmas. Unwrapping kay basta Christmas na ay gift, ato gyud nang abrihan ang gift. Unwrapping the true spirit of Christmas, importante kaayo sa atong pagkinabuhi karong mga panahona tungod kini kita nining kalibutan nga nagkalahi na. So angay gyud i-relieve, i-re-emphasize nato ang true meaning and the true heart of Christmas. Kay ma-miss ni, maanam gyud og ka-miss gyud nato ang tuod nga celebration sa Christmas. Muna ninintak na atong lantaw na usab ang Biblia ug adto kita sa familiar kaayo, common kaayo nga karakter sa Christmas nga mao si Mary, the mother of Jesus. Ang atong text makita diha sa Luke 1:46 to 50. Na diha ang tulo ka butang nga makita kang Mary ang tinuod gyud nga sikreto sa tinuod nga Christmas spirit. Unsa kini? So tanaw na to ang kinabuhi ni Mary. Una, tanaw na to ang iyahang source sa joy. Malipayon gid si Mary niya ng taknaa. Asa nag-ugat, asa ang source sa iyahang kalipay. Ingod diha sa verse 46 to 47, and Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." So diha makita nato ang iyang soul nalipay in God my Savior. Ang iyahang kalipay diha nagugat gyud sa iyahang Ginoo, iyahang Savior. Diha gyud sa iyahang relasyon sa Ginoo. Wala nagugat ang iyang kalipay sa mga circumstances. Basihan ang circumstances, tanaw ra gud si Mary diha, trouble kay kalitlag announce nga magka-conceive siya og anak, dili kang Joseph. What a shame. Ulaw kay na, pwede sa batuon ana, adultery ang charge ana kung si Joseph i-public ang nahitabo kang Mary. Shame, labi na gyud, wala madayon ang iyahang kasal nga giplano ginas babae o gipangandaman. Pero wala nagugat diha ang iyang kalipay. Ang iyang kalipay nagugat gyud sa iyahang Savior. Sa Ginoo gyud nasintro ang iyang kalipay. Mo nang it reminds us today nga ang atong kalipay kinahanglan dili gyud sa mga externals, sa mga circumstances. Kay usahay mahimo kining baliktad. Asa ta excited? Si Mary excited sa iyahang God, sa iyahang Savior. Diha siya na overwhelmed, struck in awe, lipay kay siya. Dili nag-agad sa iyahang sitwasyon, sa iyahang mga kalisdanan. Ngunang it reminds us nga ang Christmas no, may sintro gyud ang atong kalipay diha sa Ginoo. Kay naarabay mga butang karong panahon nga mustil, mukawat sa tinuod nga sintro sa atong kalipay. Balik-balikon ginato ni nga kining mga gift, Christmas trees, parties, fun, food, they are externals, pakapin lang na siya. Unang kung ang pakapin mahimo na noong sintro, diha na magdelikado ang tanan. Kaya wala na gid ta sa tinuod nga spirit sa Christmas. Kadungog mo sa balita diha sa social media, kay kining common man ni sa mga DepEd, mga maestra nga magrapol. Naa daw maestro nga gisunog ang faculty room kay wala na bunutan iyang ngalan. Tanawa asa na sintro ang iyahang excitement, ang iyahang kalipay to as a gift. Mapud na sa atong kinabuhi, kinahanglan ikonsulta ginato asa kita nagkisay-kisay karon sa mga programa, sa mga activities, sa kaon, sa gift, sa bonus, sa Christmas sale. Basig diha, excited ta mag-December kay mauna ang atong gipaabot, and we miss the true spirit of Christmas. Ang dapat nga hinungdan sa kalipay mao gyud ang Ginoo. Dili kini mga externals. Samara na nga nag-concert si Gary Valenciano, unya guest lang si Sharon Cunita. Pagkanta ni Sharon Cunita kay extra raman siya, didto noon daghay pakpak sa mga tao. Dili sa main nga nag-concert si Gary Valenciano. Mao na ang makita nato nga dapat nato hinumdumon sa Christmas. Asa gid ta malipay nga bisan pag magkinaunsa ang kalibutan, bisag unsa sitwasyon sa imong kinabuhi karon, nakas kaguol, nakas balatian, the joy of Mary transcends all nga challenges and circumstances. Dito gyud na isintro sa Ginoo. Mo nang circumstances don't matter. Stuff kining mga gift, pagkaon don't matter. Days don't matter. Kay karon maglalis nataw bagid siya sa 25 o sa December or Christmas is unbiblical, it doesn't matter. Ang atoa natay joy, kalipay diha sa Ginoo, and we celebrate. Ingon diha sa quotation nga God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. But pasabot nga God receives the greatest honor and praise when our deepest joy, contentment, and satisfaction are found only in Him. Ang atong pinakataas nga kalipay o katagbawan na asa mahimaya o ma-honor gid siya ana dili sa atong mga externals.
dili sa success, dili sa money, dili sa comfort. Kay si Mary wala ana during sa first Christmas. So mao na ang una. The root of our joy must be in God alone. And also tanaw na to ang reason of her joy, ang rason sa iyahang kalipay. Si Mary malipayon gyud sa iyahang pag-ila sa Ginoo. Nag-base gyud ang iyahang kalipay diha sa iyahang pag-ila kung kinsa gyud ang Ginoo, unsa gyud ang Ginoo og sa mga gibuhat sa Ginoo. She rejoices at who God is so wonderful, marvelous. Munang we sing, grabe kaya atong kanta gyud sa Christmas, di ba? Na-express nga He is marvelous, wonderful God. Diha nagbase, diha ang reason sa ila niya sa Ginoo. Kay lagi siya nga holy ang Ginoo diha. In verse 49 ingon diha, for the mighty one has done great things for me. Holy is His name. Si Mary gyud ang nakaila sa holiness sa Ginoo. Munang ang holiness sa Ginoo gibalik-balik Isaiah 6:3 nga holy holy is the Lord Almighty. Katulog balik-balik repetition nag-emphasize nga ang holiness sa Ginoo dili gyud na makumpara. Si Mary nakasabot ana, na-recognize gyud niya ang holiness sa Ginoo sa iyahang kinabuhi tungod kay rooted kini sa iyahang perfection. Ang mga aksyon, ang mga gibuhat kod sa Ginoo rooted sa iyang perfection. Perfect siya, balaan siya, wa gid siya sipyat, wa gid siya mali. Wala siya sin, corruption, wala gyud na, separate gyud na. God is holy, na separate gyud siya sa mga corruption and sin. Unang reminds us of God's holiness this Christmas. Si Mary ang nakasabutan na di lamang siya recognize sa God's holiness, also she acknowledged her sinfulness. Kay baw si Mary nga siya makasasala, di gina tinuod nang moingon nga si Mary way sala. Siya sa tao nga way sala mo nang siya ang gihatagan ana nga responsibility nga manamkon sa anak sa Dios. Dili. Mary recognizes her sinfulness. Mo nang humble siya. Ako ang gipili nga magpanamkon sa bata. Giila ni Mary nga dili siya ang ngayan. Dili sa maayo si Mary. Wala gyud nagiingon sa Bible nga gipili siya kay maayo, buutan si Mary. Wala. It is entirely because of God's grace. Tungod gina sa grasya sa Ginoo kaniya. Kahibaw siya ni ana kung makahibaw gud ta, kung maka-understand sa holiness sa Ginoo, makahibaw gyud ka unsa ka deep pod ang imong pagkamakasasala. Ug kana ang na-experience ni Mary. Di siya takos, wala sa iya ang merit nga mahimong makaangkon niya nga pribilehiyo. It is God's grace. Mo nakasabot siya sa holiness, mo po nang kasabot siya sa kadako sa iyang sala. Kinahanglan siya og Savior. Ingon gani sa John 1:46 nga pag-ingon sa usa ka disciple ni Jesus nga asa man na siya gikan, asa man nagikan si Jesus sa Nazareth. Ingon sa ka disciple niya, can anything good come from Nazareth? Tabay maayo nga gikan sa Nazareth. So naa si Mary sa lugar nga nating walay maayo dihang dapita. We acknowledge our sinfulness kung atong understand holiness sa Ginoo. Mo nang ugat sa iyang joy, lipay gid kay siya sa holiness sa Ginoo. And also His mercy. Ingon diha sa verse 50, His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Ang iyahang pagkamanluyon, kasabot si Mary gyud nga pinaagi gyud na sa mercy sa Ginoo. She witnessed sa mercy sa Ginoo and redemption. Mercy means loving generosity. Mao gina ang Ginoo, loving generosity. Dili siya mo respond sa mga sinners o suko dayon say kita i-hurt. Suko gidayon. Pero si pareha kang Joseph, hibaw siya sa nabuntis si kon. Suko din siya. Wala man. Pareha siya sa Ginoo nga kinaiya mercy. Wa gid niya gi-divorce dayon in public si Mary kay nasuko siya. Kundili mercy. Iyang gitabunan secret no unta nga divorce. Ang primero nga aksyon ni Joseph sa wa pa siya gipadayagan sa anghel. Kasabot gyud si Mary sa mercy sa Ginoo tungod kay ingana ang Ginoo. Ingana siya mo response bisan sa mga makasasala. Mercy. Dili siya dali nga maghimog judgment. Even siya nasakitan niana. Manang Christmas is a call for us to be merciful. Kining mga magwali, usahay magwali about holiness, wa gyud mercy. Kay mura pag holy kayo gyud. Mercy ang call sa Christmas usab ngani kanato. Then also ang reason sa joy ni Mary is the greatness of His works. Pagka great gyud ang work sa Ginoo diha sa verse 49 ingon diha, for the mighty one has done great things for me. Nasinato gina ni Mary nga grabe gyud ang greatness sa Ginoo sa iyang gipangbuhat. Kita nato na diha sa creation, sa paghimo sa kalibutan. Labi na gyud ang dako nga exhibition of God's work is ang work of salvation. Diha gyud sa redemption makita nimo ang tremendous salvation and blessing. Grabe kayo diha nga greatness sa Ginoo makita sa iyang pagpadayag diha sa iyang great love, great act of love na diha panahon sa Christmas una nakita. Kay diha
siya naghatag ang Ginoo. Ingon diha sa verse 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us, how will He not also along with Him graciously give us all things? Diha nahitabo ang great act of love nga pinakabugtong anak niya, His own Son, His love, His life. Wa gani niya gi-spare, iyag yung gihatag ngani kanato. Alang lang gayod sa atong kaluwasan. What a great act of love. Diha na nahitab sa Christmas time. Si Mary nag-rejoice gyud sa who God is and what He will do. Nalipay siya diha kung kinsa ang Ginoo o unsay ginabuhat sa Ginoo. Ug makita kana nga explanation diha gyud sa Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Na diha ang mga elemento nga hinungdan sa daig o kalipay ni Mary nga siya gyud nakahibaw nga si Jesus mo gini ang iyang mga pagabuhaton ngadto sa unahan kung magdako ning bataan na ni mao ni ang iyang mga buhaton. He is a wonderful counselor. But pasabot kung counselor naga-impart og wisdom, siya gyud ang sinugdanan sa wisdom. Ang iyang teaching, iyang compassion diha mapadayag. Great love, great compassion, no? Tungod na siya ay great life. Also mighty God, He is all powerful God nga iyahang mapildi gyud ang tanan. Ma-defeat niya ang mga enemies, ma-defeat niya ang death, mapildi niya ang kamatayon, ang sala, si Satanas mapildi niya, even mapildi niya ang lubnganan kay mo resurrect, mabanhaw gyud siya. Gitawag gud siya og everlasting Father tungod kay God the Father is eternal. Si Jesus ni anhi pagpakita kung saon pagkinabuhi og eternal life. Kinabuhi nga living with God forever. So Christ sa iyaham na-reveal ang eternity. And also dili lang everlasting Father, also Prince of Peace. Kay si Jesus ni anhi gyud nagdala gyud og kalinaw. Peace. This is not societal peace primarily, but peace within. Muna diha na ay peace with God kay ma-reconcile na ta diha kaniya, Ephesians 2:16. Peace of God, emotional grace tungod kay naa natay internal peace. Naa na si Jesus Christ. Yan tay sulod nga kalinaw, no? Unya napoy relational peace, we can have peace with others. Mo nang gitawag nga external peace sa Romans 12:10 and 8. Mao na ang mga reason. Si Mary kahibalog yun unsa ang Ginoo ug sa iyahang gipangbuhat. Diya gid siya ang rason sa iyang kalipay. And lastly, ang resulta sa iyahang kalipay, the result of her joy. Nga dinhi gyud balik ko nato ni sa 46-47. And Mary said, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God of my Father. Sa King James Version is my soul magnifies the Lord. Kining verse 46-55 mo ning gitawag nga Magnificat, the song of Mary. Kini ang original gyud nga Christmas song. Ambot wa agi nakahimo na siguro pa wa ko kahibalo kanang song nga diri gyud gikuha ba kay kini magyud ang una nga original gyud ni nga song nga dinhi tanan dinhi nga verses, no, 46-55 naa diha ang tanang elemento sa true worship. Unsa gyud ang tinuod nga pagsimba. Kana nga verse nag-explain na unsa gyud ang worship. Nga ang worship is humbling in the Lord. Humility ni Mary makita gyud diha sa mga verses nga giingon diha. Humble heart. Mo nang ang worship is internal. It comes from inside, deep inside. Dili siya nagagikan sa gawas. Karon worship na agi mga worship ron nga gikan sa gawas ang magmotivate ang song. Dili ganahan mo worship kung pangit ang tugtog, walay instrument, walay music ni nga time. Kining Magnificat nga song ni Mary wala pagyoy mga instrument, walay mga addition. Karon katihon pa mo nang naay worship leader kay dasigon, uy man ka magkantag maayo. Dili na mao ang worship. Nagugat na sa sulod unsay imuhang gibati. It comes from inside the heart. Mo nang gikan sa heart ni Mary nga humble and worshiping heart. Diha kaniya. Kini nga worship dili affected sa mga circumstances. Mo na ingon nato kaniha. Kini nga joy dili gyud makaapekta ang circumstances. Mao pud na bisag magkinaon sa ang kalibutan, nagkalisod, daghang kag problema, dili ni maapektuhan ng imuhang worship. Kay gikan ni sa sulod comes from a humble and a worshiping heart. Pareha sa heart ni Mary. Munang worship is not just coming to church, singing the hymn, hearing sermon. Kay mao magin na dayon ang understanding nato what worship is all about. Giving to God, tithes and offering. No, they are effects of a worshiping heart. Pikto lang na siya sa sulod nga naagid kay humble and worshiping heart. So dili siya ang mustand alone as true worship. Kaya na ay nagtulak sa iyaha. Mao na ang true worship nga it is internal, intense,
coming from deep down no sa atong kasing-kasing. Mo nang humbling in the Lord, but pasabot nga choosing a place under God's authority. Si Mary naghumble gyud diha sa Ginoo, sa otoridad sa Ginoo, God's supremacy. Gisurrender niya ang iyahang kaugalingon as a heart nga teachable, andam gayud giyahan sa Ginoo. I-acknowledge gyud ni Mary ang supremacy sa Ginoo. That is true worship. Worship dili na lingawon lang nimo ang Ginoo. Di malingaw ang Ginoo ana. Ang Ginoo malingaw kung submit ka sa iyahang supremacy, sa iyahang authority, musurrender ka. And Mary, gihimo niya ni, submit siya sa plano sa Ginoo. Lisod kayo ang iyahang plano, mawala nga nindot kayo nga giplano na gyud ang gwapo kay nga wedding karon mapakyas, pero dito si Mary nagsubmit sa plan sa Ginoo. And that is worship. Diha gyud malipay ang Ginoo, and we obey His plan and serve Him pinaagi sa pagtuman sa iyahang katuyuan. Gisurrender ni Mary ang iyahang own plan. Gisurrender niya ang iyahang pride, personal, ambition. Ambition gina sa babae ng wedding, and willing to be used by God. Kay gamiton man siya sa Ginoo niya ng taknaa nga mahimong manamkon sa bata. So diha nato makita nga siya gyud ang tinuod nga naay humble heart. Nag-submit, and that is the root of worship, a humble and worshiping heart. Munang ang humility ni Mary is seen sa iyahang willingness to be used by God to bring His Son into the world. Muna ang tinuod nga worship. A humbling in the Lord and also magnifying the Lord. Worship is magnifying the Lord. Muna ang sa King James Version nga magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. Pag magnifies, mo enlarge, di ba? Magnifying glass, iyana nimo, mudako ang litra. Dali ra kay ka makabasa kung hinap-hanap na imong mata, kay nagapadako siya og object bigger than normal. Mao na si Mary naga-magnify siya sa Ginoo. Naga-glorify siya sa pag-declare who God is and also proclaiming His work. Basaha ang tibuok gyud nga Magnificat. It's all about glorifying God who He is and declaring and claiming His wonderful works. Mga gibuhat sa Ginoo naa diha. Muna si Mary naga-testify sa karakter sa Ginoo og sa gibuhat sa Ginoo. Witness siya sa kinsa gyud ang Ginoo. Witness siya kay na-experience niya na ang holiness, ang peace, ang mercy sa Ginoo, and also na-experience niya ang mighty working sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Mo nang dasig si Mary to glorify, to magnify God og ipangsulti usab i-proclaim ang iyahang gibuhat. A witness, makita gyud siyang kinabuhi, ma-reveal gyud ang Ginoo siyang kinabuhi. Mo nang magnifying God means ma-reveal siya sa atong kinabuhi. Sayon sa mga tao makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na ang meaning sa magnifying the Lord. Madako ang Ginoo, dili siya hanap-hanap o gamay. Sa atong aksyon, sa atong ways, makita gyud ang kadako sa Ginoo. Ang Christmas is opportunity for us to magnify the Lord. Magnify meaning enlarge God in our life and through our lives. Mamagnify siya sa imong sulod aron mamagnify siya ngadto sa gawas. Mamagnify ang Ginoo, ma-enlarge sa atong relationship sa iya. Ngunang Christmas is a call for enlargement of relationship. Kini ang takna, pareha kang Mary, kasabot gyud siya nga sa dihang pagtawag sa Ginoo sa iya ni ana nga buluhaton. Ang Ginoo naghatag karon og pribilehiyo nga ma-enlarge pa ang iyang understanding of who God is. Pinaagi ni ana mas mulalumpa ang iyang pag-ila sa Ginoo. Mulalumpa ang iyang understanding kung kinsa ang Ginoo ug mulalumpod ang iyahang relasyon diha sa Ginoo. Mo nang nindot kaayos tong kinabuhi to magnify no. Mo enlarge gid ang Ginoo kanato kung kita mudako pod ang atong relasyon sa Ginoo, mudako ang atong pag-ila sa Ginoo. Ngunang we missed Christmas kung dili kini nato mahibalaan. Nga Christmas is an opportunity for us nga God is calling us to a higher level of relationship, and that is gibuhat ni Mary niya ng takna. Growing experience with Him. That is a challenge kang Mary. Also, mamagnify nato ang Ginoo dili lang sa pag-enlarge sa atong relationship sa Ginoo, also ma-enlarge ang atong influence. Mamagnify ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili lamang sa sulod nimo mudako siya kay mailhan nimo siya, usab ma-enlarge siya pinaagi sa atong mga buhat, pinaagi sa atong mga aksyon, pinaagi sa atong karakter, pinaagi sa atong mga pagkinabuhi matag adlaw. Mao nang ang enlarging our influence is committing ourselves to follow the Lord Jesus Christ. Ang pag-follow kang Jesus, nag-follow kita sa iyang misyon. Follow kita sa iyang misyon to save the lost. Nag-follow kita sa iyang misyon to open the eyes of the lost, to free
prisoners from captivity of sin. Mao nang ingon nga committing ourselves to follow Jesus. Aron ang influensya ni Jesus sa atong kinabuhi ma-magnify gyud ang gibuhat ni Jesus. Mao nang gibuhat ni Jesus kaniadto, naga-save, naga-heal, nagakaluoy sa mga naas kalisod. Kung kita mahimong instrumento diha sa iyang gipangbuhat, we are making influence. Mailhan sa mga tao ang Ginoo pinaagi kanato. Mao nang Christmas is opportunity for us gyud nga ma-magnify ang Ginoo through pinaagi gyud sa atong pagpadako sa atong relasyon kaniya o pagpadako sa atong influensya pinaagi sa pag-follow gyud nga tinud-anay ngadto sa Ginoo. And following the Lord Jesus Christ, ang pinakadako nga marka nga kusog kayo influensya when we follow Christ bearing the cross. Ingon diha sa Luke 9:23, then he said to them, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang pag-follow kang Jesus, ang klaro kayo nga makita gid sa ma-magnify ang cross. Mo nang mas makita ang Ginoo sa atong kinabuhi kung natas kalisod. Dili siya makita kung natas kahayahay daghan tag kwarta, kay makita ang karakter sa Ginoo diha sa atong pag-response sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Bearing the cross, pareha kang Mary, it's a cross no for her nga mawala ang iyahang ambisyon, good wedding, madaot ang iyahang reputation diha sa katawhan nga apil si Joseph maangin niini. It's a cross for her. Pero mauna ang nagmagnify sa Ginoo siyang kinabuhi. Diha mas nailhan ang Ginoo. Dili mailhan ang Ginoo sa atong kinabuhi sa atong success, sa atong mga daghag bahandi. Dili ang kanang tato, ang mark sa disciple pagsulod kang Hesus, ang cross man gyud. Deny yourself and take up his cross daily and follow me. Mao na ang tinud nga marka sa pagkakristohanon. Mao nang this is a challenge. Christmas is a challenge nga kita magpangutanas tong kaugalingon. How much no? How big is the cross we bear today as a follower of the Lord Jesus Christ? And that is true worship. Tungod kay pinaagi diha, we are expanding God's influence ngadto sa katawhan. Mao na ang tinuod nga worship. And lastly, dili lamang ang result sa joy ni Mary ang worship, ni resulta pud ni sa blessedness. Ingon diha sa verse 48, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now all generations will call me blessed. Ingon si Mary, ang tanan generation tawagon ko nga bulahan, malipayon. Ang blessedness is dako pa na kay sa kalipay, more than happiness dinhi sa kalibutan. Si Mary mo na yung sa bulahan ka sa mga babae sa tanan, diha man gikuha nga verse. Ang pagka-blessedness ni Mary mo nang ingon nato ganiha, what is true worship karon? What is true blessedness? Unsa gyud nang tinuod nga bulahan ka, tinuod nga kalipay. Sukwahi kini sa prinsipyo sa kalibutan. Kaya ang prinsipyo gyud sa kalibutan about blessedness, blessed ka kung dato ka, kung powerful ka, kung ang life nimo comfort, ang health nimo baskog, health and wealth ang basis sa blessedness sa kalibutan. Dili nga sitwasyon si Mary gitawag blessed, wala ba ni sa iya hatanan? Wala nimo makita ni sa iya hatanan kining power, rich, life of comfort ang is burden noon na sa iyaha. Baliktad yun ang blessedness sa kalibutan. Mo nang makita nimo blessed si Mary kay gigamit siya sa Ginoo na himong part sa purpose sa Ginoo nganhi sa kalibutan. Mo na ang tinuod nga blessedness. Mo na iyon gani diha sa Mark 5:12 unsay tinuod nga blessed sa beatitude, blessed are the poor, blessed are the hungry, blessed those who weep katong mga naghilak, blessed are those nga ang mga tao mag-revile kanimo and hurt you and persecute you. That is true blessedness. Ug mao kini na experiencehan karon ni Mary. Mao nang being blessed is being used by God, and being used by God daghan gid tag mga kalisod, daghan gid tag cross, and that is true blessedness. Lahi sa blessedness sa kalibutan. Nahimong panalangin si Mary tungod kay gikan sa iyaha ang generation na panalanginan tungod sa iyahang faith and obedience. Dili gikan sa iyang pagkamaayo for sa iyahang paglakaw sa unahan nahimo siyang panalangin ngadto sa katawhan kay ngon diha all generations will call me blessed kay sila nahimong nakaangkon og eternal life, nakaangkon og tinuod nga kaluwasan tungod na sa faith and obedience ni Mary. Mo nang napanalanginan ang tanan gumikan kang Mary. So blessedness not only being used by God and part for His plan but also becoming a blessing to others. Mo na tinuod nga blessedness.
O kana nga kalipay, sobra pa sa kalibutan. Sobra pa tungod kay kini nga kalipay dili mapalit kwarta. Kana nga kalipay being used by God and to be a blessing to others, makahatag og happiness nga dili makawat sa uban. Kalipay nga tinud-anay, mo na ingon dinhi nga quotation, true blessedness is a deep, lasting state of joy, peace, and fulfillment that comes from being in a right relationship with God. Mo na tinuod nga kalipay, lalom og walay katapusan na kalipay og kalinaw og katagbawan nga gikan diha sa atong relasyon sa Ginoo. Mo nang ang tinuod gyud nga blessedness na gyud kang Mary og makita sa iyahang pagkinabuhi. Mao kini ang kinatibukan, ang tinuod gyud nga mensahe. The real meaning of Christmas, the spirit of Christmas is when we worship and we experience blessedness. Nga we can be a channel of God's purpose as we submit to His plan. Mo nang ingon diha nga ang worship is knowing God inside so that He can work outside. We can grow in our relationship with God and we can be a channel of blessing for others. And that is through Christmas. In a world nga obsessed sa material possession, people kill each other, selfishness, corruptions, injustices, violence, we must be a blessing to others and be blessed by the presence and peace and love of God. No matter, bisag unsay pangitabo sa itong kinabuhi, no matter our condition, being used by God to fulfill His purpose and becoming a blessing to others is what life is all about. And that is the true meaning of Christmas. Mo nang ninintak na, let us experience the true spirit of Christmas. Sama sa kipadayag ni Mary dinhi sa Magnificat. We are called to be people of great joy. Mo nang we are called to celebrate nini. And we rejoice to share the message of joy ngadto sa katawhan. Magampo ta.